Pay attention to the Word of God. Amen? So napakarami pong wala ngayon kasi ang iba ay nangangaruling. Caroling time na naman. Yan ang labanan ng mga tao. More than worship is caroling. Palakpakan po natin yung mga nangangaruling. Huwag lang sa araw ng linggo. Amen. So praise God. Dakila ang Diyos na sumasa atin. Sabihin po natin, I am a prisoner of Christ. One more time, I am a prisoner of Christ. For the last time, I am a prisoner of Christ. May the power of understanding will come to you today to understand what is the Word of God right now para po sa ating lahat. A prisoner of Christ. The Word of God says, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Verse 2, with all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body, one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Father, we thank you. Prisoner. Bakit kaya nasabi ni Apostle Paul? Bakit nasabi ni Apostle Paul yung I am a prisoner of Christ? Ano po ba ang kahulugan ng salitang prisoner? Sa spiritual po is to confine, to detain, pananatili, prisoner. Apostle Paul voluntarily declares that he is a prisoner of Christ. Christ did not put him in prison, but Apostle Paul voluntarily he declares that he was a prisoner of Christ. Number 2, he declares it. Dineklara niya, I am a prisoner of Christ. At marami pong beses maging dito po sa chapter 3 ng Ephesians, for this cause I, Paul, a prisoner of Christ for you Gentiles, a prisoners. And then he made it by faith. Sa pananampalataya, itinuring niya ang kanyang sarili na nakakulong kay Kristo. May dahilan, amen. There is a big reason why. And I want you to fasten your seatbelt that you will know kung nakakulong ka ba o hindi kay Kristo. Amen. Today, you will understand why Apostle Paul declares himself by voluntarily declared to his faith, through faith, and literally, he was in prison. Nakaranas siya ng pagkakulong. Literal talagang nakulong siya. Pero hindi po matagal yun. Nakulong siya dahil sa pangangaral kay Kristo. Literally talagang naranasan niya ang nakulong. Kaya naman ginamit niya ang salitang, I am a prisoner of Christ. After po nang nakulong siya sa aklat ng Acts, sa Book of Acts, nakulong po siya kasama si Silas, ginamit na niya ang salitang ito kahit malaya siya. Kasi he experienced the reality of being prisoner. Naintindihan niya ngayon yung salitang prisoner. I am jailed in Christ. Sapagkat naranasan niya literal talaga nakulong siya. At sometimes po sa panahon ni Philemon, nandoon din po siya sa kulungan. Naranasan ni Apostle Paul ang nakulong. Hindi dahil sa pagnanakaw, hindi dahil sa siya ay nang hold up, hindi dahil na siya ay naninirang puri.
Ang pagkakulong niya ay dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang buhay ni Apostle Paul. Now, there is a big reason why he declares that he is or he was in prison with Christ. Bakit kaya? Now, si Apostle Paul ay nung maranasan niya ang nakakulong, naranasan niya ang hindi niya magawa yung gusto niyang gawin. Naranasan ni Apostle Paul na kahit yung mga pangarap niya hindi niya kayang gawin sapagkat nakakulong siya. One of the reason kung bakit niya sinabi ito is to avoid sin. Gusto niya ideklara, ipahayag sa kanyang sarili na nakakulong siya kay Kristo. Number one is to avoid sin. Di ba kapag nakakulong ka, wala kang ibang gagawin? Kundi yung rules lang ng kulungan. Kaya naranasan niya, kaya gusto niya maintindihan natin kung yung salitang prisoner. Nung nakalaya siya sa kulungan, naintindihan niya ngayon, being a prisoner. Kaya he declared himself a prisoner of Christ because he want to be in prison with Christ to avoid being a sinner. Sapagkat sa labas ng kulungan, ang daming naglalakad na mga makasalanan. Ang daming nabubuhay na makasalanan. So kahit na nakalabas na sa kasakulungan, literally nakalabas na siya, lagi pa rin niyang sinasabi, nakakulong ako kay Kristo. Kasi kung hindi natin gagawin ito, malaya tayong magkamit ng kasalanan sa buhay natin kung hindi mo ipapahayag na ikaw ay nakakulong kay Kristo. Amen? Naintindihan po ba natin? So hanggat hindi natin isipin na nakakulong ka kay Kristo, malaya ang kamay mong gumawa ng kasalanan. Malaya ang bibig mong gumawa ng kasalanan. Malaya ang tenga mong makakarinig ng kasalanan. Malaya ang kilos mo sa paggawa ng kasalanan. Malaya kang mandaya. Malaya kang hindi faithful sa Diyos sapagkat hindi ka nakakulong kay Kristo. But if you will declare yourself, your life, in prison with Christ, glory to God, wala kang kalayaan gumawa ng kamalian. Palapakan po natin ang ating Diyos. Sa kulungan po, naglaho lahat ang kanyang pangarap. Si Apostle Paul ay isang mapangarap na tao sapagkat mayaman siya. Kaya nga nag-aral siya ng lawyer because he has a dream. He has also a dream to have a big house like you and me. But when he put his life in prison with Christ, all that dream, he surrendered because hindi siya makakulong kay Kristo kung nandyan pa rin sa kanya ang kanyang pangarap. Amen? So the entire life of Apostle Paul is in prison with Christ. Kaya nga hindi na siya nakapag-asawa kasi paano siya makapag-asawa kung nakakulong siya? Paano siya nagkaroon ng magandang bahay? Wala lahat ng yun. Hanggang sa ipinako siya sa krus sapagkat ang nakakulong dapat ipako sa krus. So how can we imitate him? Amen? Palapakan po natin ang ating Diyos. Wala po na siyang pangarap. He lost everything because he declared he is in prison with the Lord. Hallelujah. Number 2, bakit niya sinabing prisoner siya ni Kristo? Number 2, to protect himself from the system of the world. Kaya sabi niya sa Romans chapter 8, do not conform to the system of the world. Kung hindi mo ikulong ang sarili mo sa presensya ng Diyos, kakainin tayo ng sistema ng mundo. Ang dami pa namang inaalok ng system ng mundo ngayon. Ang dami. Kakainin ka. Now, enable him to protect himself
against the system of the world and the lust thereof. He count himself a prisoner. Kaya gustuhin man niya, wala siyang magawa, nakakulong siya eh. Gustuhin man niyang kumain ng lechon, wala siyang magawa. Kung ano lang yung, di ba sa preso, kung munggo lahat, ano? Kung isang linggong munggo, wala kang magawa, nakakulong ka eh. Gustuhin mong kumain ng mang-inasal, hindi mo magawa, nakakulong ka. Nakakulong siya. Ang hirap kayo ng kalagayan ng nakakulong, ano? This is the life of Apostle Paul. To protect himself from the system of the world. Because he knows the system of the world is always against the system of the Lord. Magkalaban yan, spiritual system and the physical system, the literal system is always in war. Magkalaban yan. Kagaya yung Pasko, o sistema ng mundo, layaw ng lakwatsa, karoling kahit linggo, o wala. Hindi ka nakakulong eh. Ang taong hindi nakakulong, gagawin pa rin niya yung hinihingi ng sistema ng mundo. Amen. Hindi po masama ang mga ngaruling. Do not get me wrong. Ang ibig kong sabihin, araw ng linggo, wala kayo kasi may karuling kay mayor. May karuling kay gobernador. Itong karuling natin kay Jesus, iniwanan natin. Amen. Intindihan po natin? Karuling hindi po masama. Sige, mangaruling tayo. Gusto nyo mangaruling tayo? Pero wag naman sa araw ng linggo at sa araw ng panambahan. You are wrong when you have your caroling time in the day of worship. Tapos, love you, Lord, with all my heart. Palapakan natin ang ating Diyos. Amen? Protect himself from the system of the world and the lust thereof. Because the system of the world is full of lust. The lust of the eyes, the lust of the hearing, the lust of the flesh, the lust of the mouth, nandyan lahat, ino-offer ng mundo yan. Kaya kung hindi mo ideklara, nakakulong ka kay Kristo, lahat ng yan ay magagawa mo. Sapagkat hindi ka nakakulong. Ibig sabihin, malaya ka pa rin. Amen? Number 3. Apostle Paul declares himself as a prisoner of Christ. Number 3, upang hindi niya magawa ang kalooban niya, not to do his own will. Kasi sa kulungan, wala kang, hindi mo magawa yung gagawin mo, kung ano mang naisip mo na gawin, hindi mo kayang gawin. Kapag nakakulong ka, nakaperimeter ka lang, limitado ang gawa mo. Kung gusto mong mamasyal, hindi mo kayang gawin kasi nakakulong ka. When you put yourselves in prison with Christ, like Apostle Paul, wala siyang ibang magagawa kundi kung ano lang yung rules and regulation doon sa loob ng kulungan, yun lang yung tangi niyang gawin. Ang ibig pong sabihin, mga minamahal, wala siyang ibang gagawin kundi kung anong inuutos ng kanya sa kanya ng Diyos, yun lang yung kanyang gagawin. Sapagkat sa kulungan, hallelujah, kung minsan mayroong palalabasin kayo for 1 hour, magbibilad kayo sa araw, pagkatapos noon, balik na naman sa kulungan. Limitado ang gagawin kapag nasa kulungan ka. Na ang ibig sabihin ni Apostle Paul, ang ibig niyang ipaparating sa atin, wala kang ibang gagawin kundi yung inuutos sa iyo ng Diyos. Amen. So can you put yourselves in prison? Palagay ko mahirapan tayo pagka ganito, ano? Wala kang ibang gagawin kundi iutos. Paano pagsaing? Paano tayo makasunod nito? Mga minamahal ko sa ating Panginoong Diyos, ang gusto at ibig ng Diyos kung bakit po naisulat ito, ayaw niya na mapalayo ka sa presensya ng Diyos at gagawin mo pa rin yung gusto mong gawin.
Yung mga bagay na ginagawa natin na alam mong ayaw ng Diyos, dapat wag mong gawin. Halimbawa, ang Diyos ay nagagalit doon sa mga Diyos-Diyusan. He hate those images. Kahit sa pagtingin, nagagalit ang Panginoon. Kaya naman minsan ang Israel ay kanyang pinuksa. Dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyusan, dapat ganun ka rin, namumuhi ka rin sa mga ribolto. Amen. Dapat wala ka ng paningin doon. Dapat wala ka ng pagsamba doon. Kahit ni pagtingin, kahit ni pagsilip, ay hindi mo dapat gawin sapagkat tinawag ka upang humiwalay sa mga ribolto. At ngayon, dapat hindi mo na dapat gawin yon sapagkat nakakulong ka kay Kristo if you put yourself in prison with Christ. Pero kung hindi, gusto mo pa rin yun. Amen. Nung malaman ko na ang Diyos pala ay namumuhi sa mga imahen, nung nalaman ko na ang kasalanan pala ay kinamumuhian ng Diyos, nung nalaman ko na ang unfaithfulness pala ay kinamumuhian ng Diyos, kaya tinawag siyang the faithful God because He hate unfaithfulness. Do you want to be in heaven? Siyempre, gusto nating mapunta sa langit. Pero paano kung hindi tayo faithful sa Diyos? So number 3 reason why he put himself up as a prisoner of the Lord is not to do his own will. Kasi sa kulungan, wala kang ibang magagawa, kundi yung sinasabi ng hippie doon. Sino nakaranas ditong makulong sa jail? Ano? Wala naman, ano? Wala. Pero literally makikita mo kapag sila po ay makakalabas lang sila pero may perimeter lang kapag dumalaw ang kanilang kamag-anak. Pag may dumalaw na kamag-anak sa kanila, doon lamang sila nakakalabas sa selda, pero may oras at may sandali lang yon. Hindi mo mayakap yung iyong kamag-anak na dumalaw sa iyo. Maaaring mong makakamayan lang. Kasi may butas lang yon para magkamayan kayo. So not to do his own will, that's why he declared himself as a prisoner of Christ. Number 4, bakit niya sinabing nakakulong siya kay Kristo? This is one way of discipline. One way of discipline himself. He declares that I am a prisoner of Christ to discipline. As a disciplinary action para sa kanyang sarili, laban sa kanyang sarili. Kaya nung nakaraang Miyerkules ang ating pong team ay study to show yourselves approved to God. And this is it. That's why Apostle Paul said, pag-aralan mo na ikaw ay maaprubahan ng Diyos, because Apostle Paul discipline himself by saying, I am a prisoner of Christ. Kaya wala siyang ibang magagawa kundi disiplinahin ang kanyang sarili. Gusto man niyang maglakwat sa hindi niya magagawa sapagkat iniisip niya, nakakulong ako kay Kristo. Gusto ko mang mag-asawa pero hindi ko magagawa. Nakakulong ako kay Kristo. Paano ako maikasal sa isang babae? Wala. He is in prison. He is in prison with Christ. How can he give happiness to a woman? Amen? Paano niya mapaligaya yung kanyang girlfriend? Paano niya mapaligaya yung kanyang magiging asawa kung siya ay nakakulong kay Kristo? Hindi niya masamahan. Alam na alam ni Apostle Paul, he understand. When he declares the word prisoner, he understand it. Na wala na siyang kakayahang gawin ang mga bagay sa mundo. As a matter of discipline, he said, I am a prisoner of Christ. Palakpakan po natin ang buhay ni Apostle Paul. Number 5. Number 5 is one of the beautiful reason of Apostle Paul. Ang sabi niya, to maintain relationship with God.
Para bang sinasabi niya, ako'y nakakulong kay Kristo. Ibig sabihin, hindi siya hihiwalay. Kahit sandali. Hindi niya ibig na mapahiwalay kay Jesus. Hindi niya ibig mapahiwalay kay Kristo kahit sandali. Kaya ipinakulong niya ang kanyang sarili sa presensya ng Diyos. At wala pang ibang taong nagpapahayag nito. Even Peter did not explain it. But Apostle Paul is a man, hallelujah, more than the heart of David. Si David, nagkasala. Si Apostle Paul, nung ipinakulong niya ang kanyang sarili sa Panginoon, he never get error. He never get sin again. When he know the moment he received Jesus, he confined himself into the system of God. Alam niyo yung confine? Di ba kapag na-hospital ka, i-confine ka, no, sis, ano? Yun po yung confine. Kung anong sasabihin ng doktor, kung i-injectionan ka, i-injectionan ka. Kung anong papainom sa'yo, naka-confine ka eh. Yun po ang ibig sabihin ng prisoner. Apostle Paul declares that he was confined in the presence of the Lord. One of the meaning of prisoner, confined. Kino-confine niya ang kanyang sarili para hindi siya magkakamali, para hindi siya magkakasala. He is the apostles of the Gentiles, and he is the one of the greatest example of our faith is Apostle Paul. Apostle Peter is an apostle for the Jew. So as John, so as Matthew. But Apostle Paul is the apostles of all the Gentiles around the world. And he died for us, like Jesus. Jesus, he died for all the world. Apostle Paul died for all the Gentiles. Amen. Palapakan po natin ang ating Diyos. To maintain his relationship to God. Para ma-maintain niya ang kanyang sarili. Malayo sa kasalanan, malayo sa sistema ng mundo, malayo sa unfaithfulness, malayo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Dinideklara niya ang kanyang sarili na nakakulong sa Panginoon upang hindi na siya muling titingin sa mga imahen. Amen. Kahit pagsilip sa kasalanan, hindi niya magawa. Kahit pakikinggan ang mga tunog ng kasalanan, hindi niya magawa sapagkat nakakulong siya kay Kristo. At kapag nakakulong ka kay Kristo, can you imagine kapag nakakulong ka kay Kristo? Si Kristo ay banal, si Kristo ay matuwid, si Kristo ay punong-puno ng kabutihan, si Kristo ay punong-puno ng kagandahang loob. Nakakulong ka sa Kanya, then what will happen to you? What will happen to you? When you are prisoner, when we are in prison with Christ. Kung ano si Kristo, ganon din siya. Amen? At kapag nakakulong ka kay Kristo, sino ang makikita? Si Paul o si Christ? Kaya sabi niya sa kanyang mga aral, makita nawa si Kristo sa inyo. Hindi po mangyayaring makita si Kristo sa atin hanggat hindi tayo magpakulong sa presensya ni Kristo. Palapakan po natin ang ating Diyos. To maintain relationship, number 5. Gusto niya na makita sa atin ng Panginoon. Kaya si Apostle Paul is one of the greatest example in the manifestation of the life of Jesus. The revelation of the life of Jesus Christ. Kung tayo ay nasa panahon ni Apostle Paul, kitang-kita mo si Jesus sa kanya. Amen. Pero tayo ngayon, ang hirap makita ni Jesus sa buhay natin. Amen. Why? Because we did not confine ourselves. We did not detain ourselves in the presence of the Lord. Kailangan pala ma-detain tayo. Makulong tayo. Amen? Siyempre sa pagkakulungan, sino bang makita? Di ba yung rihas? Slight lang ang makita sa iyo dahil naharangan ka ng rihas. Hindi makita ang kabuuan mo. Kung nasa kulungan ka, ganon din sa Panginoon, hindi makita ang kabuuan mo. Ang makikita mo ay si Jesus kung ikaw ay magdesisyon, Lord, ikulong mo ako sa iyo.
In this time of chaos, in this time of troubles, wars, we are threatened by wars. We are threatened by tsunami. We are threatened by volcanic eruption. We are threatened by many troubles. Are you paying attention with this? This teaching, the purpose of this teaching is that you know how to pay attention to what is happening today. Kasi tinitignan ng Diyos sa mga tao. Kapag normal ang nangyayari, abay, wala lang. Pag ganito, walang ulan, walang lindol, kaya mga tao, normal na rin ang buhay nila. Wala na silang paghahanda. Ang pinagsisikapan ng tao kapag nakaramdam siya ng normal na pakiramdam, ang kanyang pinagsisikapan, yung kanyang mga gustong gawin sa buhay. Idiko natin ng konti bago tayo kasi there are 7 points lang ang naisulat ko dito. Tingnan muna natin silipin natin the book of Amos, verse 8, chapter 8. The book of Amos after the book of Joel. Silipin natin kung ano ang nakasulat dyan. Kung bakit gusto ng Panginoon na maghanda ka sa panahon na ito. Gusto ng Panginoon na talagang makinig ka at makinig tayo at gagawin natin yung napapakinggan natin sapagkat kung hindi, you are not paying attention of what is happening today. Alam niyo, ang ugali natin pag lumilindol na ng malakas, doon ka lang nagpipay attention. Ang lakas magsalita, "Oh Lord!" Pero pag wala, okay lang. Light lang din ang tawag mo. Wala. Parang balik sa normal yung ating damdamin. May napapansin nyo yan? Napapansin nyo, mga anak ng Diyos? Pag normal ang mga nagaganap, walang malakas na bagyo, walang malakas na ulan, wala lang. Back to normal. Kasiyahan dito, kasiyahan doon, kung ano-ano mga ginagawa natin, we are not in preparation. Pero kapag nararamdaman na, saka ka lang magbalik loob sa Diyos. Ibig sabihin, nagpiprepared ka. Saka ka lang din magtatawag sa Panginoon. Saka ka lang luluhod sa Panginoon kapag mayroon ng nararamdaman. Pero hanggat okay ang lahat, okay ka lang din. Ang isa pong taong naghahanda, kahit okay ang panahon, hindi siya okay. Lagi siyang nagmamasid, baka biglang may ganito, baka biglang may ganon. Di ba sabi sa aklat ng Thessalonians chapter 4, kapag sinabi ng tao, payapa ang lahat, sudden destruction shall come. Dapat mga anak ng Diyos tayo, dapat hindi tayo magsasamantala kung ang panahon ay napapansin natin na mapayapa naman. Ayun pong mga mangingisda, tinitignan ko po sila. Umaalis sila sa kanila pong tahanan, mapayapa ang dagat. Ngunit hindi nila napapansin minsan sa laot, bigla na lamang dumidilim. Huwag naman sana nating isipin na kapag mapayapa ang lahat, wala ka nang gagawing paghahanda. No. You must to prepare. Amen? Hindi tayo tinuruan ng Diyos na magtiwala sa kapayapaan ng mundo. No. Because the peace of the world is temporal, but the peace of Jesus Christ is everlasting. Palapakan po natin ang ating Panginoong Diyos. In the book of Amos, chapter 8, verse 10, simulan natin sa verse 8. Shall not the land tremble for this, and everyone mourn that dwelleth therein? And it shall rise up wholly as a flood, and it shall be cast out and drowned as by the flood of Egypt. Verse 9, and it shall come to pass in that day, saith the Lord, that I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth in the clear day. Nangyayari na ba ito o wala pa?
Nangyayari na. Kung minsan nakikita natin yung buwan, tanghaling tapat nandyan. Sino nakapansin yan? Amen? What is the Word of God says, it must be happen. Kung minsan ang buwan ay hindi nagpapakita, dumidilim, ang tinatawag nating eclipse. Lunar and solar eclipse is happening today. And I will turn your face into mourning. Nakita nyo, nangyari sa Israel, nagpiesta sila, dumating ang mga Hamas. Gagawin ko ang inyong piyesta ng kalungkutan. Kung minsan ng piyesta, kagaya ng pagpiesta sa Cebu, anong dumating? Malakas na lindol. Ang kapistahan na nangyari ay nagiging malungkot na pangyayari. Kung minsan inaalaw talaga ng Diyos para gisingin lang tayo, do not be happy in this world, but happy to God. Amen? Palapakan po natin ang ating Diyos. And I will make it as a morning of an only son, and the end thereof as a bitter day. As a bitter day. Sabi niya, ang kalungkutan na mararamdaman ng tao ay parang kalungkutan na namatayan ka, nag-iisa lang anak. Gusto mo ba yun na parang ang kalungkutan mo ay parang kang namatayan ng iisa lang anak? Ayaw ng Diyos yan, kaya niya sinulat ito para to prepare us, hallelujah, na hindi mangyari sa atin ang kalungkutan na yon, na para bang namatayan ka ng wala ng ibang minamahal na anak, kundi yun lang at namatay pa. In verse 11, behold, the days come, saith the Lord, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of God. Kaya naman ipinapaalala lagi ng mga mangangaral na kagaya namin, hanggat may napapakinggan pa kayong salita ng Diyos, listen carefully and do it. Because, hallelujah, the final judgment is this. The final judgment of Jesus Christ. When His judgment comes, His word is this: well done, my faithful servant. Come in and dine with me in my kingdom in heaven, because I found you faithful. Ay, paano kung hindi tayo faithful? Pwede, marinig kaya natin yon? Baka ang mapakinggan natin, itapon yan sa lagalagablab na apoy ng impyerno. Baka, hindi yun gusto ng Diyos na mapakinggan mo yon. Ang gusto niyang mapapakinggan ng bawat isa sa atin, well done, my faithful servant. Bawat isa sa atin ay servant. Amen? Kami po ay servant sa pangangaral. At kaya gusto naming ipangaral ang katotohanan sapagkat gusto kong mapakinggan na sabihin ng Panginoon, well done, my faithful servant. Anong gusto mong papakinggan in the judgment day? Yung sasabihin niya sa iyo, itapon yan sa nagagabdab ng apoy ng impyerno. At sabihin mo, Panginoon, sumasamba ako sa iyo. Panginoon, nagpapalayas kami ng demonyo. Nangangaral kami sa mga kalye. Kasama kami nagbibigay ng tracts. Dinasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Why? You are not faithful to God. Madali kasing gawin yun. Madaling gawin ang mga ngaral. Pero how about my attitude? Do I am faithful to God every hour of my life? Ako ba'y tapat sa Diyos sa bawat oras ng buhay ko? Yun po ang tinitingnan ng Diyos, kaya nga, He watches us daily. Glory to God. Now, may panahon na mawala ang salita ng Diyos at nagsimula na po. What is written is written. Nagsimula na sa Nigeria. Nagsimula na sa Nepal. Nagsimula na sa Africa. Nagsimula na sa Sudan. Nagsimula na sa China. Nagsimula na sa maraming mga Muslim country. Ipinagbabawal na ang pagdadala ng Bible at ipinagbabawal na ang pangangaral sa China. Ano ang kasunod? Ang lapit natin sa China. What's next? The Word of God must happen. Ang salita ng Diyos ay tiyak na mangyayari at walang makakapigil nito. Darating
darating na ang Biblia ay hindi na ipangangaral. Mawala na ang Biblia sa mga bookstore, mawala na ang Biblia sa ating mga pagkakahawak, wala na ang lahat na yan. Kailan ka makikinig ng salita ng Diyos? At kapag naniniwala ako na kapag nawala na ang Biblia, kapag ipinagbabawal na, wala na rin ang mga mangangaral. We are taken from heaven when the Bible will disappear. The Word of God will disappear. So as the preaching of the Word of God, wala na. Kaya sabi dito, magkaroon ng malawakan kauhawan ng salita ng Diyos. At alam mo, sabi doon sa Amos, tatakbo sila kung saan-saan. Maghahanap sila ng salita ng Diyos, pero wala silang masusumpungan. Hahanapin nila ang mga mangangaral. Wala na sa panahon na yon. Kaya hanggat hindi pa nangyayari, listen and read your Bible. Listen carefully and do it. Because the book of Matthew chapter 7 verse 21 to 22, ang makakapasok lamang sa kaharian ng Diyos, ang sasabihan, ang makarinig lamang ng sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa Judgment Day, "Well done, my faithful." Yan lamang ang sabi ni Jesus, yaon lamang nakinig at gumagawa sa kalooban ng aking Ama sa langit. Now you can check yourself. You can examine yourselves. Are you doing what you hear from God? Ginagawa mo ba yaong sinasabi ng Diyos sa iyo? Ginagawa mo ba yung naririnig mo mula sa Biblia? Ginagawa ko ba? Ito, Lord, ginagawa ko ba? You have the time. I have the time. I have so much time today to examine myself. Amen. Basahin niyo po yan sa Matthew chapter 7 verse 21 to 22. Ang sino lang nakinig at gumagawa sa kalooban ng Diyos, ang siyang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Now, number 6. The number 6 reason of Apostle Paul why he said, I am a prisoner of Christ. One of his reasons is this, to hide himself from the devourer. To hide himself. That's why meron tayong awitin, you are my hiding place. You always... Anong kasunod? Kalimutan ko. You always give a song of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. That's why there is a song that hide me in your presence, O Lord. Apostle Paul wants to put himself in the prison of God. Why? Because he wants to hide himself from the devourer. Because napakaraming mga devourer ngayon, lalo na sa ating panahon. What is devourer? Mga maling aral. Nadidevour ang mga tao dahil sa mga maling impormasyon. Di ba, kung minsan mali yung impormasyon, may namimigay ng ayuda doon. Magdala ka ng ID. Pagdating doon, hindi naman pala kasali ang tagaparas. Maling impormasyon Pumunta kayo sa City Hall, namimigay po si Mayor ng ganito. Takbuhan naman tayo lahat. Pagdating doon, hindi po para sa mga senior citizens lang. Wrong information can devour us. Amen. Lalo na sa panahon ngayon, napakaraming mga ngaral. Kapag binasa mo ang mga propeta, mga propeta, wala po silang magandang prophecy. Pero ngayon, grabe ang ganda ng mga propesya. Kahit makasalanan ka, pwede kang i-prophesy na magkaroon ka ng kasaganaan. May nakita akong pinto para kay Sister Irene na magiging milyonarya siya, sabi ng mga propeta ngayon. Pero kung makasalanan ka, ang prophecy ganito. Nung mag-prophecy po si Daniel laban sa Israel. Because the nation falling and become a sinner in the sight of God.
Although they are children of God, kahit sila ay mga anak ng Diyos, pero nagkasala sila, ang propesiya ni Daniel, mawawasak kayo. Pero ngayon, kahit makasalanan ka, ang ganda ng mga prophecy. Kaya kung minsan hindi ka na nakikinig sa salita ng Diyos, kasi ang salita ng Diyos masakit, at ang prophecy na napakinggan mo, ikaw ay ganito, magiging hari ka dyan sa norte. Wala na. Hindi mo na pakikinggan ito kasi mayroong prophecy sa iyo na maganda. Ang sabi po ng Jeremiah, the book of Jeremiah, ang sabi ng Diyos sa kay Jeremiah, Jeremiah, huwag kang makinig sa mga propesiya ngayon. Ngunit pakinggan mo ang aking salita. Ikaw na may salita ko, makinig ka sa aking salita. Kahit na mangyari ang mga sinasabi ng mga propeta na yan, hindi ko sila inutusan, ngunit nagsipagtakbuhan sila para magpropesiya, para linlangin ang mga taong sumampalataya sa akin. At ang sabi ng Diyos, kahit mangyari pa ang kanilang propesiya, ikaw na may salita ko, manghawakan ka sa salita ko, sapagkat the prophecy of man cannot bring you to heaven, but my word will bring you to heaven. Amen? Palapakan po natin ang ating Diyos. So to hide himself, Apostle Paul declares that he is a prisoner of Christ para maproteksyonan siya laban sa mga mapanirang mga salita ng tao. Kung ikaw ay nakakulong kay Kristo, glory to God, kahit anumang mga salita dyan na matatamis, magagandang salita para sa iyo, hindi ka malilinlang kung si Kristo ay nasa perimeter mo, nakabakod sa iyo si Kristo, sapagkat ang katotohanan ay na kay Kristo. Amen? Si Jesus lang ang paniwalaan mo. Ako po, ang dami ko pong napakinggan na prophecy patungkol po sa akin. Nararamdaman ko po kung sa Diyos o hindi. Kapag sa Diyos, mauulit-ulit yun. Pero kapag sa tao lang nagmula, glory to God, hindi po ako humahakbang sa aking napapakinggan lang, kung wala naman sa Biblia. Amen? Glory to God. Because Jesus did not speak to us in concept. The Lord did not speak to us in concept. Did we understand it? Hindi po siya nagsalita na konsepto lang. Jesus speak to us in truth, in reality. Siya po yung nagsalita sa atin sa katotohanan kung anong nandoon sa langit. Yun po yung kanyang sinasabi. He never speak in concept. Samantalang ngayon, ang maraming mga ngaral, konsepto ito, magandang konsepto ito. Kahit wala sa Biblia, dahil na doon yung concept, no, you do not listen to it because Jesus did not came and preach concept. He preached the real and the truth of God. Amen. Pero yung mga theologian ngayon, mahilig gumawa ng konsepto. But God did never come into this world to bring a concept. He bring the truth. Amen? Palapakan po natin ang ating Diyos. That's why it is written, the truth shall set you free. He did not say, any concept can set you free. Concept is from man. But the truth is from God. Amen? Ang tao, mahilig gumawa ng konsepto. Ganito yung konsepto natin. Pero ang Diyos hindi pumunta rito para magbigay ng konsepto. Siya po'y nagbigay sa atin ng katotohanan. Amen? Because concept is from the knowledge of man, but truth is the knowledge of God. Amen? Palapakan po natin ang ating Diyos. Number 7, the last number. Security. When Apostle Paul declares that he is a prisoner of Christ, he wants security. Amen? Siyempre, kapag nakakulong ka, secure ka. Secure na secure siya. Security ang hanap ni Apostle Paul. Kaya naman sinabi niya sa aklat ng Ephesians chapter 1, ang Espiritu Santo, kapag dumating sa iyo, silyado ka at ikaw ay garantisado na ligtas. Security. At ito din po ang gustong mangyari ng mga taong matatalino. Kaya naglagay sila ng security according to their concept. Now, look at this.
People wants to have security. That's why some of religious group put a concept, naglagay sila ng konsepto, say by grace. Na kahit magkasala ka, kahit nagkasala ka, naglagay sila ng konsepto na kahit magkasala ka, maliligtas ka pa rin. Yan ang concept. Magkaiba sa truth. The truth is this, the grace teaching us to separate from sin. Titus chapter 2 verse 11. Pero ang konsepto nila, we are saved by grace. It is God's work. And we need not to do good works because we are saved. Kahit mga lunya sila, kahit naglalasing sila, ligtas pa rin sila because yun ang konsepto ng buhay nila. Concept is dangerous. But Jesus gave us the truth. Amen? Palapakan po natin ang ating Diyos. The truth is this. God hates sin. That's the truth. God hates sin. And if you love God, you must to hate sin. Dapat magalit ka rin sa kasalanan. Kung babasahin ninyo ang buong aklat ng Lucas, mayroon kang makita doon. Kung hindi ka marunong magalit mismo sa iyong sarili, you cannot enter into my kingdom. Kasi kung hindi ka marunong magalit sa sarili mo, kahit anong gagawin ng sarili mo, kahit mandaya ang sarili mo, hindi mo kayang pagalitan. Amen. Kasi mali yung concept mo. Mali yung narinig mong konsepto. Love yourself. Yes, it is the word of God. Love yourself. Because if you do not know how to love yourself, then how you can love your neighbor as yourself? Pero kapag mali ang konsepto na ina-apply, glory to God. Hindi mo kayang pagalitan ang sarili mo kung hindi mo maintindihan yung love yourself. Love yourself is to confine yourself in God's presence. Kung mahal mo ang sarili mo, ilagay mo sa security ni Jesus ang sarili mo. Upang hindi makalapit ang kasalanan, upang hindi ka makagawa ng kasalanan, kagaya ng ginawa ni Apostle Paul. Glory to God, he loved himself. Mahal niya ang kanyang sarili, kaya itinago niya ang kanyang sarili sa presensya ng Diyos upang hindi siya magkasala, upang hindi siya mahiwalay. That is loving yourselves. And then kapag mahal mo ang sarili mo na nasa Diyos, kapag nagkamali ka, galit na galit ka sa nagawa mong mali. Amen? Palapakan po natin ang ating Diyos. Basahin niyo po yan sa Lucas, nakalagay po yan sa discipleship natin, nakasulat po yun doon. If anyone doesn't know how to hate even himself, he is not worthy of me. Kaya kahit alam mong nagsisimangot ka na, hindi ka marunong magalit sa sarili mo, then you are not worthy to God. Kung alam mong iba na ang damdamin mo, hindi ka pa rin marunong magalit sa sarili mo. 3 linggo ka nang hindi nagsamba, hindi ka pa rin marunong magalit sa sarili mo. Minsan sasihin pa yung pastor, minsan sinisisi pa yung panambahan. No! Wala pong may gawa niyan, kundi sa sarili natin. Amen. Bakit hindi na lamang natin aminin? Lord, may nakita kasi akong hindi maganda, kaya wala. Di ba minsan may ilustrasyon? May gustong umalis sa simbahan, at gustong-gusto nga natin yung ilustrasyon na yon. Sabi ng pastor, bakit ka alis? Ang dami ko nakikita sa simbahan. Papapayagan naman kita, pero gawin mo muna to. Binigyan siya ng isang basong tubig, di ba? O, di ba ilustrasyon yon? Umikot ka sa simbahan. Yan, umikot ka. Ingatan mo na hindi siya matapon. Siyempre, nakapokus siya doon, naglalakad. Dahan-dahan. Yan. Kahit may naglalaro dyan, may nagsisismisan dyan, may mga criticism dyan, nakarating siya doon sa pulpito ulit, sa pastor. May natapon ba? Wala, ingat na ingat ako eh. Napansin mo ba ang paligid mo? Wala. Ganyan ang sasamba sa Diyos. Pero minsan nakakalimutan na kita agad. Ilustrasyon lang, wala na. Isang beses lang ilustrasyon, wala na. Kakalimutan na. Ganyan ang pagsamba sa Diyos. Looking unto Jesus. The 1 glass of water represent
Christ, when you are looking in Christ. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Security.